Asalin natin na pay. NPA! Daming NPA oh, tingnan nyo mga par. Ang daming alagad ng mga buaya. Ang kasaysayan ang naglilikha taong bayan. Palakpakan natin yun. Walang diktator, walang magnanakaw na gobyerno ang pwedeng tumagal at mangibabaw sa kapangyarihan ng mamamayan. Tiyak na manggaganap yun. Walang makakapigil, tangki man o helikopter, barkong pangdigma, machine gun o baril, kung taong bayan ang kumilos. Mamamayan pa rin po. Mamamayan pa rin po ang magbibigay ng hatol. Mamamayan po maglilikha ng kasaysayan. Mamamayang nagkakaisa ang maglilikha ng pagbabago. Yun nga, narinig na natin, ibabalik na muli ang tunay na tapang at malasakit sa isang matuwid na gobyerno. Sama tayo doon! Yes! Taas po ang ating mga kamao na nakakuwong. At ito po ay tanda ng pagkikapagkaisa. Ang bandila po. Yung numero uno nanakaw na si Marcos Sr., no? Yung tatay nitong Pangulo ngayon. Mga kababayan, narinig nyo ang pinagsasabi ng mga 18 ng mga Marines at hinulgar nila na sila ay inutusan na magdala ng mga pera sa bahay ni Marcos Jr. mismo. Sa Force Park, milyon-milyon ang pera na binigay sa mga opisyales, sa mga congressman, senador, tumanggap ng pera na pinaghirapan ng ating mga kababayan. So, kailangan mapagpasid na tayo, magkaisa po tayo para mapadala natin sa husgado at makulong ang mga magnanakaw sa pera ng bayan, sa pera ng ating mga mamamayan na naghihirap, nagbabayad ng buwis araw-araw.
Mga kababayan, andito kami ngayon, nagsilibrar ng 40th EDSA People Power. So, ilagay natin sa puso at diwa natin na hindi pa rin libre ang ating mga kababayan sa karahasan, sa mga suppression at mga panghaharas ng gobyerno sa atin. Maraming pinapahila ng kaso, nagsasalita lang sa kanilang hinaing sa ating kabulastugan ng ating gobyerno. So, ngayon ang panahon, ibalik natin ang diwa ng EDSA Power Revolution. Magkaisa po tayo. Inikayat ko lahat ng ating mga kababayan. Mayroong hinihiling kami sa ating Pangulo base sa ating saligang batas. Nakita niyo ba ang Pangulo ng ating bayan, si Marcos? Halos payat na payat na. Payat na payat na si Marcos. Hindi pa rin niya sinasabi sa ating mga kababayan base sa Section 12, Article 7 na kung malubha ang kalagayan, ang health ng ating Pangulo ay kailangan sabihin niya sa taong bayan kung may kakayahan pa siya mamuno sa ating bansa. Base po yan sa saligang batas. Wala po tayong nilalabag. Pero hanggang ngayon, hindi pa niya sinasabi kung anong kalagayan. Baka mabigla na lang tayo at magkagulo ang ating bansa kung hindi niya dinidisclose yung kalagayan po niya base sa ating saligang batas. So, yun lang po. Ibibigay ko po kay Ka-Eric para... so, ito si Oliver. Magsalita. Salita ka, Oliver. Tama po ang sabi ni Kongjing Paras. Hindi po natin alam kung ano ang kalagayan ng ating Pangulong dahil hindi po nila sinasabi kung ano ang tunay na karamdaman. Ganon din po ang nangyari sa kanyang ama na hindi rin po sinabi ang totoong kalagayan o totoong sakit ni Pangulong Marcos Sr. nung panahon po nila. Kaya nga po sinasabi natin, the history will be repeated. Ibig sabihin po, nangyayari po ang nangyari na ginawa ng tatay niya at ginawa po ng kanyang anak. Unti mo sa pagnanakaw. Ayan, kayo po, mulat ang ating mga mata kung ganong kalaki na ang nawawala sa kabanang bayan. Ano po ba ang kalagayan ng Pilipinas sa panahon ngayon? Pilit po nilang sinasalba at pinapakita sa taong bayan na tayo ay may pag-asa pa. May pag-asa pa ba po tayo? Wala na tayo dahil tayo ay palubog na. Ayan po, pinapakita na ng mga media po sa ibang bansa na hindi na po natin kaya. Ang dollar, napakataas na. Yung bigas, magkano na po ngayon? 57, 58, halos $1. Oh, 60 na po. Nasa na po ang 20 pesos na bigas na sinasabi niya at nag-alat pa po siya ng budget. Pero ano nangyari? Wala. Lahat po ng sinasabi ni Pangulong BBM ay kasinungalingan. Pero lahat po tayo nagsasabi ng katotohanan. Lahat po tayo ay binabaliwala at binabaliktad. Kahapon nagsalita po ang 18 Marines na nagsasabi po kung ganong karami at ganong kalaki at ganong karaming mga bagahe na dinadala nila sa iba't ibang lugar, especially kay Pangulong BBM. Ilang bilyon po yun. So, lumalabas po talaga trilyon ang nawawala sa mamamayang Pilipino. Ngayon, nasa na po si Juan de la Cruz na gustong makapag-aral ng libre ang kanyang anak. Libreng pag-aaral, libreng hospital, libreng panganganak.
Kayang-kaya ng gobyerno kung gugustuhin. Samantalang sila, habang tayo'y binabaha, ang buong Metro Manila, NCR, sila naman po, binabaha ng yaman. Bili rito, bili ron. Nasa na po yung mga pera na sinasabi po nilang pinagbentahan ng mga sports car? Ba't hindi po natin ibigay yan, ipagpatayo ng ospital at itulong sa mamamayang Pilipino? Sa mga may cancer patient, pumipila. Alam niyo po ba yun, kung may mga kamag-anak po tayo, di ba? Grabe po sila pumila. Kapag kahaba-haba, tapos ano nangyayari po? Lumapit ka kay congressman, lumapit ka kay mayor. Kaya ayan po, magpapatunay na 40 years in the making na hanggang sa ngayon, patuloy tayong niloloko. Niloko na tayo ng tatay, niloko pa rin tayo ng anak. Ayan po ang magpapatunay na 40 years tayong niloloko ng mga Marcos. Marcos, pangak! Marcos, resign! Marcos, manloloko! Yan. Hawakan muna, Brother William. Mga kababayan, binigyan po tayo ng 15 minutes ng ating mga kapulisan. Kaya sabay-sabay po nating itaas ang ating kamao. Kaliwa man o kanan, pwede na. Wala namang kulang ito, sabay-sabay yung sundan. Ang panawagan ni Ka Eric na Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Okay, sampol. Taas kamao, everybody. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Parang hindi maramdaman daw. Dapat nandun yung galit. Nandun yung paninindigan. Okay, sabay-sabay tayo bago ang ating huling tagapagsalita mula sa Riders Group at former youth leader sa Quezon City, Mandaluyong. Tama, Mandaluyong. Okay. Sabay-sabay ha. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Marcos resign, palayasin, ikulong sa selda 13. Bago po ang ating pag-awit ng bayan ko ay ang isang youth leader dati dito sa area ng Mandaluyong at naging leader ngayon ng mga Riders Group in support of good governance. Ika na, brother, magpakilala. Okay. Magandang tanghali po sa ating lahat, mga mahal kong kapwa Pilipino, kung ano pa man po, Muslim, Christian. Kami po nandito po sa tinatawag po ng riders, ng Duterte Riders supporters, ng DRT po, Duterte Riders Team, DGRP po, Duterte Riders Group, Philippines. Kami po ay nakikisa po. Aking pong panawagan, bakit gano'n naman po? Mainstream media, GMA7, ABS-CBN, TV5. Alam naman po natin yesterday naglabasan po ang mga Marines diyan po sa Club Filipino San Juan. Pero ang inantay po namin last night, wala man lang po kayong balita tungkol sa kung ano po ang dararapat na malaman ng buong mundo at ng buong sambayan ng Pilipino. So yun lang po. Sana po ay anyway, mabuti, maraming salamat po. At narito po ang napakarami natin mga vloggers at sila po ay mulat na sa katotohanan at nakikita po nila kung ano po yung mga totoong kaganapan. At siguro po sana po magising na po tayo lahat. Yung mga wala pong kulay to, dilawan, piglawan, o whatsoever. Tignan po natin kung sino po yung karapat-dapat. Kasi iba na po ang kalagayan ng ating PBBM. So, dapat po alam naman po natin, sundin po natin ang batas kung ano po ang karapat-dapat nalalaman po natin ang kanyang tunay na kalusugan. Kasi, kung mapapansin nyo po, isisingit ko lang din po, sayang, wala po rin si Konsehal Ronnie Rodovic Kaya po nagmamadali ang ating Senate President Tito Soto na ma-impeach ang ating puting VP Sara. Dahil nga naman pag nawala ang presidente, papayag ba kayo siya ang uupong Pangulo? Hindi po ba? Yun lang po yung logic nun So muli po, nakikisa po ang buong Riders Team, Duterte po. Maraming salamat po. Maraming salamat.